Magandang araw po sa ating mga nanonood ngayon at ito ang ating gagamiting kulay ngayon. Tayo mag-acrylic painting. Ito, burnt umber ata ito. Yellow, orange. Parang ganito eh. Orange siya pero para siyang red ang color. Black at saka white. So ito lang. Tatlong color at saka pang neutral colors. So yung ating formula na ano, hindi ako nakakuha. Tapos ito lang ating brush, tatlo lang. So mag-acrylic painting tayo. Ito yung dinrawing natin kahapon. Kukulayan natin ngayon. So magsisimula muna tayo sa flesh tone. So ihalo lang natin yung white at saka red. Masyado matapang ah. Kukunting tubig lang ang ating nilagay ngayon. Parang napakunti ang tubig ah. So ano pa lang natin to, bale first layer. Mas magandang haluan talaga, plato lang eh. Problema lang nito, wala tayong brush na maliit. Parang maano yung color ano, matabang. So light lang muna ang ating color ngayon. Kailangan kukulay natin sa damit niya kung ano eh. Kung ba't tayo naglagay ng brown? Naisip ko tuloy saan nalagay yung brown eh.
Green na lang natin ilalagay sa ano niya, sa palda niya. So napapatapang ang ating kulay ah. Pag nagkukulay tayo, para rin tayo nagdo-drawing. So ganun lang ang hagod niyan. So hinaluan natin ng konting green yung ano. Madumi lang pag ano no, pag walang lines. So mahirapan lang tayo nito sa pinakang mukha niya. Kasi nilagyan muna natin yung yellow yung hair niya para ewan ko lang kung i-effect yung effects ng yellow. Madali lang siyang matuyo, ang problema eh.
So parang problema lang nito. Kaya mahirap magdagdag ng color eh. Parang ano siya. Parang walang masyado siyang ano. Yung wala siya masyadong ano, yung harmony ng color niya. Yun ang problema natin ngayon. Wala tayong maliit na brush. Medyo makapal yung ano natin. Hindi ko nadala yung brush ko sa baba. Hindi natin nadala yung brush natin na maliit sa baba. So, parang ayaw kong gamitin dito eh. Kasi pang watercolor natin yun eh. Pang watercolor natin siya, kaya hindi ko siya dinala. Ayan. So, patungan ulit natin yung ano. Namimiss ko na rin mag-painting eh. Hindi na tayo nakagawa ng major project natin na painting. Siguro bago matapos itong buwan, gagawa tayo. Yung full na painting. Gagawa tayo, parang maganda mag-landscape eh.
importante talaga yung brush na ano. Kaya mahal yung brush na ano eh. Yung brush na, ang tawag dito, yung brush na maliit. Naku, natuyo agad. Hindi natin na ano. Hindi natin naagapan yung ano. Parang hindi maano yung yellow niya, no? Hindi siya Lagyan natin ng yellow background para makita natin yung ano talaga niya, pinakang kulay niya. Hindi ko nagustuhan yung brown, kaya yung brown nilagyan natin ng konting red. Para parang ano kasi, ang dry ng color ng brown natin. Kaya nilagyan natin ng konting red. Naparami na naman ang ating ano, color sa palette. Kaya bilib ako dun sa mga ano, artist na yung mga gumagawa ng mga details. Ang tiyatsaga talaga. Ito yung brown na may kulay red. Hindi naman siya makaka-apekto sa masyado sa ano niya, skin tone niya.
Makita natin humahalo siya. Kasi yung ating base color ng skin tone white at saka red. So hindi lumalaban. Kaya safe. Mahirap lang gawin yung mata gawa ng ano. Ang laki ng brush natin. So dinadamp-damp lang natin yung ano. Yung brush. Ay. Kahit yung puti niya hindi lumalaban eh. Kaya maganda talaga pag ano, kung may budget tayo, talaga maganda talaga ano. Yung kahit pa paano branded yung bili natin na pang color. Kasi mas maganda ang brand, medyo ano eh, hindi naman mamahalin yung at pa paano may quality yung color. Pero kung ganito nagsisimula pa lang naman tayo, parang practice lang. Okay lang na gumamit ng ganito, pang student color. Lalo na kagaya nito, hindi naman tayo ganun ka expert. Mahirap din pala mag ano, parang mas maganda pa talaga ano. Ang papalitan lang natin yung yellow. Standard na yung ano. Pero maganda natatakpan eh. Lumalaban yung color natin. Burnt amber ata to eh. Kasi parang may pagkapula eh. Parang may pagkapula yung color niya. Maano talaga. Maganda to, maraming patong ng color para unti-unti mag-build up. Kaya mahirap talaga yung ano. Mahirap yung mga technique niya na Rembrandt.
Isipin mo dati, ang hirap dati ng materials ng mga artist gawa ng mahirap silang gumagawa ng color ngayon dati. Pag magpipaint ka dati, ikaw gagawa ng color mo. So sa time naman natin ngayon, advantage kasi saka mahal nun ng blue. Naging muddy yung color niya. So ang ano natin dito, pala napakunti yung tubig. So nag-aano siya. Hindi natin na-control yung itim. Tawag doon. Parang nagpuputik. Ayun, nagpuputik. So, ano itsura niya pag natuyo? Okay ba yung painting natin ng acrylic? Medyo ano lang dahil nga hindi yung damit kasi hindi natin na po ikukulay natin sa damit eh. Dapat siya eh. Hindi parang hindi yung bagay yung brown eh. Dapat siguro to blue. Dark blue. Di parang wala namang ganitong kulay ng uniform Brown na may pagka So patutuyuin lang natin siya. Parang lang to, 3 patong lang ng color. Pag nagpipaint tayo, siguro maabot ng Isa akong dati may ginawa ko 12 patong ng color, 12. Kasi pag pinapatungan, pag mag-layer kasi mas maganda kasi yung layer eh. Kaysa isang bagsakan. Mas malalim yung parang malalim yung color. Saka maganda ang layer sa sa mga pagmumurahin yung gamit mo kasi dahil pag mga ganito kasi mababa lang ang pigment niya. Saka pag natuyo siya parang siya eh. Parang transparent eh Natin kakayanin pa. Pero may mga artist talaga ang gagaling ang tawag doon. Ang mababangis magkulay. Nahilig kasi ako sa impressionism. Ewan ko ba't ako nahilig sa Kasi parang gusto ko yung style ng impressionism. Hindi gumagamit ng itim. Kaya dati ang palette natin, walang itim. Hindi ko nagagamit talaga itim kasi nga nagiging ganito yung color pag nalagay tayong itim eh. Pero depende naman sa brand yun.
Depende sa brand ng color ng ginagamit natin. Sa buhok talaga maganda, maraming ano siya. Maraming layer, gawa ng ano to eh. Parang makagawa ka ng parang hibla. Hibla effects. So hindi natin masyadong kinulayan yung mukha niya kasi yung brush natin malaki. Baka magdumi. So madali namang matuyo yan kasi acrylic siya. Nangihinayang ako dito sa color na ano. Yung ginamit natin. Hindi naubos. Sayang. Kaya mahilig ako sa ganito eh. Yung parang nagdadump ng pure color. Mahilig tayong dumping ng color eh. Tinitingnan ko kasi ang maganda to kasi pag natutuyo eh. Parang magkakaroon siya ng extra effects. Ewan ko lang. Mahilig tayo ng parang yun, ganyan, parang impasto ng dubbing ng color. So kanya-kanya namang ano yan eh. Tawag doon. Kanya-kanya namang style yan. So pepermahan na natin. $26 na pala ngayon. Bilis ng araw ano. 27 na. $27. So ayan, antayin na lang nating matuyo. Tapos sayang yung color, ang dami. Matatapon lang. Kaya maganda talagang pang color ano siya. Maganda talaga gouache kung nagtitipid tayo. Kasi pag gouache to at natuyo, aanohan mo lang siya ng tubig. Pwede mo na, i-re-wet mo lang. Pwede na ulit siyang gamitin. Sayang. Kaya iba talaga ano eh. Hindi na tayo nagtataka bakit maraming lumilipat sa digital art. At saka yan, hindi natin nagagamit yung green. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halos 12 set lang to eh. So 1, 2, 3, 4, 5. Hindi natin nagagamit itong ibang color.
6 hindi natin nagagamit na color. So, gagamitin din natin to pang experiment, sayang din naman. O kaya pag pang underpainting. May nabili ako na watercolor 6 pieces lang ng color. Mas maganda yung mga ganun yan. Nabibili ng tingi-tingi. Kasi hindi mo naman nagagamit lahat. So hanggang dito na lang muna ang ating video siguro, at ito yung ating acrylic. Kaya yung mata hindi pa natin naayos yung mukha niya, gawa ng lang, ginawa lang natin na simple lang. Kasi nga may yung brush natin. Maliit lang kasi ito, tingnan niyo. Gano'n siya kalaki yung mukha niya. So kailangan natin yung magandang brush. Kaya lang ayaw kong gamitin sa acrylic yung kasi nasisira ang brush sa acrylic eh. Kasi pag natuyo ng acrylic, tumitigas yung brush kahit hugasan mo. So, yan ito yung tsura. Ayan. Okay naman. Ang gulo lang ng kulay ng damit So, salamat sa mga nanood, at sana magkita-kita ulit tayo sa susunod nating art video.